Narito na ang balitang matagal nang hinihintay ng libu-libong pensyonado sa buong bansa. Sa wakas, ang ikalawang bahagi ng 1,000 dagdag sa pensyon mula sa Social Security System o LAIA ay naipamahagi na at kasalukuyang nakadeposito na sa mga diyen ng mga kwalipikadong pensyonado. Matapos ang ilang buwan ng paghihintay at panalangin, sa wakas ay natupad din ang pangako ng pamahalaan at ng SSS na ipagkakaloob ang ikalawang bugso ng benepisyong ito. Marami sa ating mga lolo at lola na matagal nang umaasa sa kaunting dagdag mula sa kanilang buwanang pensyon, ang nagbuni ng marinig ang balita. Hindi maikakaila na ang bawat piso ay mahalaga, lalo na sa mga senior citizens na araw-araw ay hinaharap ang hamon ng mahal na bilihin, gamot na kailangang bilhin, at iba pang gastusing hindi na kayang ipagpaliban. Ang dagdag na 1,000 ay tila maliit para sa iba, ngunit para sa mga nakatatanda na umaasa lamang sa pensyon, ito ay isang napakalaking tulong na nagbibigay ginhawa, pag-asa, at dignidad. Ang hakbang na ito ng Ngisaya ay bahagi ng matagal ng planong pension reform program na nagsimula pa noong 2017, kung saan ipinangako ng pamahalaan ang kabuuang 2,000 dagdag sa buwanang pensyon. Ang unang bahagi ng 1,000 ay naipamahagi na noon pa, subalit ang ikalawang tranche ay naantala dahil sa mga limitasyon sa pondo at pangamba sa sustainability ng NGIA Fund. Sa gitna ng mga pag-uusap, konsultasyon, at pagsusuri ng financial viability ng pondo, dumaan sa mahabang proseso ang desisyong ito. Ngunit ngayon, matapos ang ilang taon ng pag-aantay, ay tunay na naging makabuluhan ang paghihintay. Para sa mga senior citizens na halos araw-araw ay nagtatama ng piso para mairaos ang gastusin, ang karagdagang pensyon na ito ay tila isang biyaya mula sa langit. Makikita sa mga mata ng mga tumatanggap nito ang kasiyahan at pasasalamat sa gobyerno at sa ALA sa wakas ay naipadama sa kanila na sila ay mahalaga at hindi nakalimutan. Maraming mga pensyonado ang agad na nagtungo sa kanilang mga GIE upang tingnan kung nadagdagan na ang kanilang buwanang natatanggap. At hindi sila nabigo. Marami ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at pasasalamat sa social media. Ibinahagi nila kung paano nila gagamitin ang dagdag na halaga, mayroong bibili ng gamot, may magpapatingin sa doktor, may gagamitin ito sa pambili ng pagkain para sa pamilya, at mayroon din namang mag-ipon para sa mga darating na araw. Ang ilan ay tahimik lamang nang umiti habang hawak ang kanilang lien receipt, isang simpleng papel na naglalaman ng napakahalagang balita. Sa bawat halakhak at luha ng tuwa ng ating mga lolo at lola, ramdam ang kaluwagan sa kanilang dibdib at pag-asa na sana ay magtuloy-tuloy na ang ganitong uri ng suporta mula sa pamahalaan. Iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka na nag-iisa sa pagdadala ng bigat ng buhay, na may gobyernong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Hindi rin maikakaila na ang paglabas ng ikalawang tranche ng pension increase ay bunga ng pagsusumikap at pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Ang mga panawagan mula sa mga senior citizens group, ang mga resolusyon mula sa ilang mambabatas, at ang panawagan ng publiko sa social media ay nagkaroon ng epekto. Ang dami ng mga liham, petitions, at mga testimonya mula sa mga pensyonado na humihiling ng dagdag ay naging malakas na tinig na hindi na pwedeng baliwalain. Sa huli, nanaig ang kabutihan at malasakit sa kapwa. Sa panig naman ng SSS, maingat nilang pinag-aralan ang financial impact ng pension hike. Siniguro nilang kakayanin ito ng pondo nang hindi naapektuhan ang sustainability ng sistema. Sa ilalim ng bagong pamunuan ng SSS, naging prioridad ang kapakanan ng mga retirado at ito ay patunay na kung may tunay na political will, may paraan. Ngayon na nasa kamay na ng mga pensyonado ang dagdag na pensyon, mahalaga ring pag-usapan kung paano ito dapat gamitin ng wasto. Maging sa panig ng SSS, ay pinapaalalahanan ang mga benepisyaryo na gamitin ito sa mga mahahalagang bagay, una na ang para sa kalusugan. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng sapat na pondo para sa gamot, check-up, at emergency medical care. Ang iba naman ay pwedeng gamitin ito bilang dagdag na puhunan sa maliit na negosyo o kaya ay pambayad ng mga utang. Hindi rin masama kung ang ilan ay maglaan ng kaunti para sa sarili, isang simpleng pagkain sa labas, isang bagong damit, o paminsang bakasyon sa mga apo. Ang mahalaga ay maiparamdam sa ating mga lolo at lola na sila ay may kontrol sa kung paano nila gustong gastusin ang perang kanila namang pinaghirapan sa napakaraming taon ng pagtatrabaho. Mahalaga rin na manatiling mapagmatsyag at responsable ang mga tumatanggap ng pensyon. Laganap pa rin ang mga scam na target ang mga matatanda, lalo na't may balitang may dumating na dagdag na pensyon.
Ang mga peking text messages, email, at tawag na nagsasabing sila ay galing sa RAE at humihingi ng personal na impormasyon ay dapat agad isumbong. Paalala sa lahat na ang LAEA ay hindi kailanman humihingi ng impormasyon sa text o tawag. Kung may duda, mabuting magtungo na lamang sa opisyal na website ng ISAEA o sa kanilang pinakamalapit na sangay. Huwag hayaang manakaw ang biyayang matagal ng pinaghintay at pinangarap. Sa halip, gawing inspirasyon ang karanasang ito upang mas lalong maging mapanuri, maingat, at responsable sa paggamit ng mga benepisyo. Patunay ang pagdating ng 1,000 pension hike na may kakayahan ang pamahalaan na tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan basta't may sapat na malasakit at determinasyon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang laban ng ating mga senior citizens. Marami pa ring panawagan ang naghihintay ng tugon, ang pagtaas ng minimum pension, ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, at mas maraming programa para sa healthcare at social protection ng mga nakatatanda. Ang tagumpay na ito ay isang hakbang lamang sa mas malawak na laban para sa dignidad at seguridad ng ating mga pensyonado. Sa tulong ng sama-samang panawagan, pagkakaisa ng mga mamamayan, at bukas palad na pamahalaan, makakamit rin natin ang mga susunod pang hakbang tungo sa isang lipunang tunay na nagbibigay halaga sa ating mga lolo at lola. Sa gitna ng selebrasyon at kasiyahan, huwag natin kalimutang pasalamatan ang lahat ng taong naging bahagi ng tagumpay na ito, mula sa mga namuno sa RAES, sa mga mambabatas na nagtulak ng panukala, sa mga grupo ng senior citizens na hindi napagod sa paglalakad ng kanilang mga adhikain, hanggang sa bawat Pilipinong nakiisa at nagpakita ng malasakit sa ating mga nakatatanda. Ang 1,000 dagdag na pensyon ay hindi lamang pera. Isa itong simbolo ng pagkilala sa mga taong nag-alay ng lakas, talino, at oras para sa bayan. Isa itong paalala na kahit sa pagtanda, may pag-asa pa rin. May pag-asa na makaramdam ng suporta. May pag-asa na muling maramdaman ang pagmamalasakit ng lipunan. At may pag-asa na kahit paano, may kasiguruhan pa rin sa mga darating na araw. Habang iniisa-isa ng mga pensyonado ang mga resibo mula sa RIN at tinitingnan ang dagdag na halaga sa kanilang account, makikita ang ningning ng kanilang mga mata. Hindi dahil sa perang dumating, kundi dahil sa pakiramdam na may gobyernong nakikinig. Marami sa kanila ang tahimik na umupo sa isang tabi, tila ninanamnam ang bawat segundo ng kaganapang iyon. Para sa ilan, ito'y simpleng dagdag lamang. Ngunit para sa marami, ito ay simbolo ng tagumpay ng boses ng mamamayan. Isang tagumpay na hindi nakuha sa isang iglap kundi sa matagal na paninindigan. At sa likod ng tagumpay na ito ay mga kwento ng sakripisyo, pagod, pagtitiis, at matibay na pananalig na darating din ang araw ng ginhawa. Kaya naman sa mga pensyonadong Pilipino saan mang sulok ng bansa, ito na ang oras ninyo. Oras para huminga ng maluwag. Oras para umiti at magpasalamat. Oras para gamitin ang natanggap na biyaya sa paraang makapagpapagaan sa inyong buhay. At higit sa lahat, oras para ipagdiwang ang pagkakaroon ng tinig sa isang lipunang matagal ng tila nakakalimot. Ito ay simula ng bagong yugto kung saan ang boses ng mga senior citizens ay maririnig at rerespetuhin. Simula ng panibagong pag-asa na ang mga darating na buwan at taon ay magdadala pa ng mas maraming suporta at pagkilala. Dahil sa dulo, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ng isang bansa ay kung paano nito pinapahalagahan ang kanyang mga matatanda, ang pundasyon ng ating lipunan, ang tulay sa ating kasaysayan, at ang gabay sa hinaharap ng ating bayan.